Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. Pero bago yan, nakikiramay po kami sa pagpanaw ng isang dabarkads natin na si Ma'am Pilita Corrales. Si Ma'am Pilita Corrales po ay nakasama yan ng mga dabarkads host natin. Sila Bossing Vic Soto, si Oyo Boy Soto, si Raisa May, and syempre si Jimmy Santos. Nag-guest din po yan sa Itbulaga mga kadabarkads nung time na ang Itbulaga ay nasa GMA Network na. And itong nakaraang buwan nga lamang po ay na-feature itong si Ma'am Pilita Corrales sa The Clones dahil ginaya po ang kanyang boses. And nakakalungkot lang mga kadabarkads dahil pumanaw na po siya sa edad na 87. Ayon nga po dito, nagluluksa ang Philippine entertainment industry dahil sa pagpanaw na Pilita Corrales August 22, 1937 to April 12, 2025. Ang multi-awarded Filipina singer na kinilala bilang Asia's Queen of Song. Binawian ng buhay si Pilita sa edad na 87 at naulilan niya ang kanyang mga anak na sina Jackie Lou Blanco at Ramon Christopher Gutierrez. Ang apo ni Pilita, ang aktres na si Janine Gutierrez, ang nagkumpirma ng malungkot na balita sa pamamagitan ng kanyang Instagram post ngayong Sabado ng tanghali, April 12, 2025. Sabi doon, "It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved mommy and mamita, Pilita Corrales. Pilita touched the lives of many, not only with her songs, but also with her kindness and generosity. She will be remembered for her contributions to the entertainment industry, but most of all for her love of life and family. Please join us with your prayers and kind thoughts as we celebrate her beautiful life. Further details regarding memorial services will be shared soon." So, Pilita Corrales' early career, nag-umpisa po noong 1957 ang karera nitong si Pilita sa pagkanta at itinuring siya na pinakamagaling na mga awit mula sa Pilipinas dahil sa kanyang boses at pagliad ng balakang sa tuwing umaawit. Isang estilo niya na tumatak ng husto sa publiko. Unang sumikat si Pilita bilang recording artist at television star sa Melbourne, Australia noong 1959 matapos manguna sa charts ang kanyang kantang Come Closer to Me. Ang tagumpay ni Pilita sa Australia ang dahilan kaya pinangalan sa kanya ang isang kalye, ang Pilita Street, sa Forest Hill, State of Victoria, Melbourne. Nang bumalik si Pilita sa Pilipinas noong 1963, naging radio star siya sa LA or La Taverna ng DZPI. Nagtanghal siya sa mga sikat na teatro noon, ang Clover at Manila Grand Opera House. Paborito si Pilita sa concert scene kaya naimbitahan siyang magtanghal kasama ang mga international singer na sina Matt Monro, Ray Charles, and Sammy David Jr., at The Beatles. So, eto po yung pinakang career highlight ni Ma'am Pilita Corrales. Naranasan din po ni Pilita na makasama sa tour ni Bob Hope, May 29, 1903, July 27, 2003, ang pinakasikat na American entertainer at producer noon. Ang A Million Thanks to You ang isa sa mga pinakasikat na kanta ni Pilita noong 1963. Siya rin ang umawit sa Ang Pipit at O Maliwanag na Buwan, ang mga popular na awitin noong dekada 70. Si Pilita ang kauna-unahang Pilipino na nagwagi na Best Performer sa First Tokyo Music Festival noong 1972 at kabilang ang British-Australia singer na si Olivia Newton-John sa mga tinalo niya sa International Music Festival na kanyang sinalihan. Tumanggap si Pilita ng maraming pagkilala at parangal dahil sa kanyang mga hindi matatawaran na kontribusyon sa Philippine entertainment industry kabilang ang Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Association of the Recording Industry. So, kami po ay nakikiramay mga kadabarkads sa pagpanaw po ni Ma'am Pilita Corrales. Next topic naman, pag-usapan natin mga kadabarkads ang tungkol po dito
sa ganap kanina sa Itbulaga. So recorded po ang sugod bahay mga kapatid, mga Kadaver Cats, no? Sugod bahay mga kapatid lang naman po, and yung sa studio ay live na live po na napanood po natin. Kasi kailangan pong i-record nila yon kasi sobrang init po talaga sa labas ngayon. Kaya sinulit na po nila yung sugod bahay mga kapatid kahapon para isahan na lamang po. May heat index po kasi ngayon mga Kadaver Cats sa ilang mga lugar. Samantalang ang Porinoy, the APAM Invasion semifinals naman, marami po ang ating mga guests or judge dyan, mga Kadaver Cats. Andyan nga po yung si Miss Millennial Nicole Borromeo, no? Nandyan siya kanina, nag-judge po siya dyan. And meron pa pong dalawa mga Kadaver Cats. So nakakatuwa lang dahil itong mga legit Kadaver Cats natin ay talaga namang bumabalik sa Itbulaga. Hindi lamang para mag-guest, kundi para makipag-participate sa programa po na ating sinusuportahan, which is itong Itbulaga. And kanina din mga Kadaver Cats, pinasilip na po ang mga full trailer ng Lenten special ng Itbulaga, and talagang sobrang sulit mga Kadaver Cats yung inyong mapapanood Lunes, Martes, and Miyerkules Santo. Marami nyo po talagang matututunan dito. At alam nyo mga Kadaver Cats, sa konting mga trailer na napanood natin kanina, nag-iwan agad ito ng aral sa atin. Meron nga pong ilang Kadaver Cats na naiiyak, may natatawa, halo-halo, mixed emotion mga Kadaver Cats ang inyong mapapanood sa Lunes Santo, Martes Santo, and Miyerkules Santo. Sobrang worth it pong panoorin ito mga Kadaver Cats. Kaya wag na wag niyo pong palalagpasin ito. Kanina nga po doon sa paano ba ang magpatawad mga Kadaver Cats, sobrang emosyonal si Miles Ocampo sa kanyang naging eksena. And talaga namang ramdam na ramdam ko po yung sobrang lungkot na nararamdaman ni Miles Ocampo sa kanyang ginaganapan po na eksena doon. Talagang napakahusay na actress po nitong si Miles Ocampo. Ganon din po si Jose Manalo na talaga namang mahusay din po siya na aktor. So wag na wag po ninyong palalagpasin mga Kadaver Cats itong mga kaganapan na Lenten Special. Next week na po yan, and talaga namang tatatak at mag-iiwan sa inyo ito ng mga aral na dapat po isabuhay natin mga Kadaver Cats. Na paano ba kung tayo yung nasa ganong sitwasyon? Diba? At least tayo nakakuha na tayo ng mga aral para once na tayo po ang nasa ganong sitwasyon, alam na po natin yung gagawin natin. Di po ba? Kaya naman maraming salamat dahil every year na pong binabalik ng Itbulaga itong Lenten Special para po sa ating mga Kadaver Cats. So paano, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.